Tinitigan ni Tyson ang sunog na isda sa kawali na resulta ng pagka-distract niya kay Wei. What do you want? Kung wala ka ng ibang sasabihin, just hang up. Kailangan kong magluto. Parang naguguluhan si Wei. Ano bang problema mo? CEO ka, pero palagi kang nagluluto para sa asawa mo. Ikaw ba talaga si Tyson na kakilala ko? Gusto ko lang itong gawin para sa asawa ko. Hindi pinansin ni Tyson ang mga sinasabi ni Wei at nagpatuloy siya sa pagluluto ng isa pang ulam. Nang mapansin ni Wei na hindi na siya pinapansin ni Tyson, binago niya ang mga taktika. Bro, gusto kong ipagluto mo rin ako ng ulam. Kahit na hindi madali para sa akin na kainin ang mga pagkain niluluto mo, gusto ko pa rin matikman. In your dreams, malamig na sabi ni Tyson at ibinaba ang telepono. Masyadong maingay si Wei. Ang pakikipag-usap dito ay pag-aaksaya lamang ng oras. Gayunpaman, ang mga salita ni Wayne ay nagpaalala sa kanya ng isang bagay. Kailangan niyang maging maingat at panatilihing mababa ang kanyang profile, lalo na kapag pumasok na si Cel sa Shyemsi Group. Habang abala si Tyson sa pag-iisip, bigla niyang naramdaman ang brasong pumulupot sa kanyang bewang mula sa kanyang likuran. Hindi nagtagal at dumaloy sa kanyang tenga ang malambot na boses ni Cel. Anong niluluto mo? Pinawi ng boses nito ang kanyang pag-iisip. Sa kanyang pagkadismaya, muling nasunog ang isda. Gumapang ang kahihiyan sa kanyang mukha. Tila naramdaman ni Celia ang kahihiyan ni Tyson, kaya hindi niya naiwasang mangasar. Estilo mo ba talaga ang pagsusunog ng pagkain? Huwag kang mag-alala. Kahit anong pagkain ang lutuin mo, magugustuhan ko pa rin. Cel, magpiprito na lang ako ng isa pa. Itatapon na sana ni Tyson ang isda nang pigilan siya ni Celia. Hindi na kailangan. Pwede pa naman itong kainin. Napatingin si Celia sa mga isdang itinapon ni Tyson sa basurahan. Ito na lang ang huling isdang meron tayo. Kasabay noon, kinuha niya ang espatula kay Tyson at inilagay ang isang isda sa plato. Talagang binalak ni Tyson na hilingin kay Brian na bumili ng higit pang sangkap. Ngunit naisip niyang magugutom si Cel sa paghihintay. Kaya nagpasya siyang huwag na lang magprotesta. Hayaan mo, sa susunod, pag-aaralan kong mabuti ang pagluluto para sa'yo. Naantig si Celia sa sinabi ni Tyson. Napakasaya ko na willing kang ipagluto ako. Sa tingin ko, mas matutuwa ka kung masarap ang luto ng pagkain. Habang nagluluto si Tyson ng dalawa pang ulam, tinulungan ito ni Celia at dinala ang mga plato sa mesa. Pagkatapos nun, ay umupo sila sa hapagkainan at nagsimulang kumain. Siya nga pala, mag-uumpisa na ako magtrabaho sa Shyemsi Group bukas. Sana maging maayos ang lahat. Seryosong tinitigan ni Celia si Tyson. Sisiguraduhin kong hindi makipag-usap sa sino mang lalaki doon, lalo na sa CEO ng Shyemsi Group. Maliban kung kinakailangan. Kumpiyansang sabi niya kay Tyson. Tumawa ng malakas si Tyson habang naglalagay ng pagkain sa plato niya. Isinubo ni Celia ang pagkain inilagay nito sa kanyang plato. Mas masarap ang mga ulam na niluto mo ngayon kesa noon. Kahit nasunog ang isda, masarap pa rin. Walang pakialam si Tyson kung nagsasabi ito ng totoo o hindi. Nakaramdam lang siya ng init sa kanyang loob. Ang araw na ito ay isang magandang panahon at labis niyang pinapahalagahan ang sandaling ito kasama si Celia. Nang matapos silang kumain ng hapunan, for the first time, hindi nag-offer si Celia para tulungan siya maglinis ng mga pinggan. Gusto ko munang maligo. Hinaplos ni Tyson ang buhok ni Celia ng marahan at inisip na ito ay pagod. Gayunpaman, napansin ni Tyson ang kakaibang pula sa mukha ni Celia. Sa sandaling iyon ay naunawaan niya. Masuyo niyang hinawakan ang magkabilang gilid ng mukha nito at idiniin niya ang kanyang noo sa noo nito.
Mabilis kong tatapusin ang paghuhugas ng plato. Agad na kinuha ni Tyson ang mga plato at tinidor at naglakad patungo sa kusina. Huminga ng malalim si Celia para ihanda ang sarili. Kinuha niya ang paboritong pantulog at nagtungo sa banyo. Ilang araw na silang kasal ni Tyson. Kaya naisip niya na panahon na para paunlarin ang kanilang relasyon. Hindi nagtagal at narinig ni Tyson ang pagsara ng pinto ng banyo na sinundan ng tunog ng umaagos na tubig. Sa pagkakataong iyon, napatigil siya sa kanyang ginagawa. Habang nakikinig siya sa lagaslas ng tubig, nagsimulang mabuhay ang kanyang damdamin. Hindi niya maiwasang mamiss ang unang gabing nag-sex sila ni Seth. Kahanga-hanga at mahirap ipaliwanag sa mga salita ang damdaming napukaw sa loob niya noon. Sa loob ng banyo, tiniyak ni Celia na hugasan ng mabuti ang bawat parte ng kanyang katawan. Natatakot siya na mag-iwan ng masamang impresyon kay Tyson. Para sa ilang kadahilanan, hindi siya nag-alala kagaya ng ilang araw na nakalipas. Sa kabaligtaran, inaabangan niya ito at nakaramdam pa siya ng konting pagkahilo sa inaasam-asam. Nang matapos siya sa paliligo, ay agad siyang lumabas ng banyo. Sa kasamaang palad, hindi siya nakarating sa pintuan. Nakakailang hakbang pa lang siya, ay nadulas siya at natumba. Isang sigaw ng sakit ang lumabas sa kanyang bibig nang bumagsak sa sahig. Nagulat si Tyson nang marinig iyon. Agad niyang ibinaba ang mga plato at nagmamadaling tinungo ang banyo. Sel, anong nangyari? Nag-aalalang tanong niya habang kumakatok sa pinto. Nanakit ang mga tuhod ni Celia at tumulo ang dugo sa kanyang mga tuhod hanggang sa sahig. Bahagyang nanginig ang katawan ni Celia nang makita iyon. Kumuha siya ng tisyo at pinunasan ang dugo sa sahig. Nakaramdam siya ng hapdi habang nililinis niya ang kanyang tuhod. Ngunit tiniis niya ito at sinagot si Tyson. Huwag kang mag-alala. Wala kang dapat ikabahala. Okay lang ako. Ayaw niyang ipaalam kay Tyson na siya ay nadulas. Hindi lang nakakahiyang aminin. Posibleng mag-alala si Tyson na baka makaapekto ang injury niya sa performance niya sa kama. Sinubukan ni Celia na tumayo. Ngunit ang kanyang tuhod ay bumigay. Nawalan siya ng balanse at natumba ulit. Ang ikalawang pagkakahulog ay mas malala at hindi siya makabangon. Narinig ni Tyson ang bahagyang ingay mula sa labas ng pinto at nag-alala siya. Sinipa niya ang pinto ng banyo at nagmamadaling pumasok para tingnan si Celia. Nang bumukas ang pinto, iniangat ni Celia ang kanyang ulo sa gulat. Nagtama ang kanilang mga mata. Bahagyang nakaramdam ng hiya si Celia. Tinakpan niya ang pribadong piraso ng kanyang sarili gamit ang kanyang kamay. Nang hindi inaalis ang tingin kay Celia, inabot ni Tyson ang nakahanger na coat at tinakpan ang hubad na katawan ni Celia. Dahil sa sugat ni Celia sa tuhod, napangiwi si Tyson. Yumuko siya at binuhat si Celia palabas ng banyo. Sa takot na higit pa itong masaktan, maingat niyang inihiga si Celia sa kama. Nasugatan ka, pero sinasabi mo pa rin na okay ka. Mahinang sabi ni Tyson. Sinimulan niyang halongkatin ang first aid box. At sa wakas ay nakita niya ang gamot at gasa na kanina pa niya hinahanap. Hinila ni Celia ang coat para masakop ang buong katawan niya. Iniiwas niya ang kanyang mga mata at nahihiyang sinabi, "Nadulas lang ako at natumba. Hindi naman ganoon kaseryoso. Dumudugo ang tuhod mo. Paano magiging okay?" Sa unang pagkakataon, malupit ang tono ni Tyson na kausapin si Celia. Nakakita siya ng alak upang makatulong sa sugat ni Celia at inilapat ang gamot ng maingat. Sa mabangis na ekspresyon ng mukha ni Tyson, ay humagalpak ng tawa si Celia. Hinawakan niya ang baba ni Tyson at tinitigan sa mga mata. Ang lakas mo talaga. Sa totoo lang, hindi ka mukhang may sakit nung sinipa mo ang pinto.
Nag-flashback sa isip ni Tyson ang nangyari. Nang sipain niya ang pinto kanina. Nakatayo siya doon, na parang knight in shining armor. Walang pag-aalinlangan si Celia, na ang lakas nito ay mauuwi sa kama. Naisip niya na ang lakas ni Tyson sa kama ay isang baluktot na lagusan. Nang maisip ang bagay na yon, naramdaman niya ang pamumula na kanyang pisngi. Nagawa ko lang sirain ang pinto dahil sa pag-aalala sa'yo. Ang mga salitang iyon ay nagpainit kay Celia. Mukhang bihasa si Tyson at magaling sa pagbebenda. Gayunpaman, nang higpitan nito ang benda, hindi nakayanan ni Celia ang sakit at aksidenteng nasipa ang bote ng alak. Cel, okay ka lang? Agad na inangat ni Tyson ang kanyang ulo na may pag-aalala at natagpuan niya ang mga mata ni Celia. Hinimas na nag-aapoy na daliri ni Tyson ang bukong-bukong ni Celia. Gusto itong bawiin ni Celia, ngunit mahigpit itong hinawakan ni Tyson. Ang mga mata ni Tyson ay nagniningas at pakiramdam ni Celia ay nasusunog ang kanyang balat. Hinawakan niya ang kanyang bukong-bukong na nakadikit sa katawan ni Tyson. Bahagya siyang nakaramdam ng hiya dahil halos lamunin na siya nang nagnanasang mga mata ni Tyson. Inilayo niya ang kanyang mukha at tumingin sa coat na nasa sahig at sa bote ng alak na kanyang nasipa at bumulong siya ng mahina. Hahamakin mo ba ako sa pagiging clumsy? Paano kita hahamakin kung mahal na mahal kita? Sabi ni Tyson na may mapang-akit ng ngiti. Naramdaman ni Celia na lalong uminit ang mga mata niya at noon lang niya napagtantong hubot-hubad siya.